Hello guys, I'm Jasper. So sa video na ito, samahan nyo ako sa isang deep dive tungkol sa chip manufacturing. Kung paano nga ba ginagawa ang mga silicon chips na nagpapagana sa halos lahat ng tech na nakapaligid sa atin. Bakit nga ba ang hirap gawin ng chips? Paano ginagawa ang isang CPU? At ano nga ba ang future ng computer engineering sa 2025 and beyond? Kung isa kang tech student or tech enthusiast or kahit curious lang, panoorin mo tong video na to. Alam nyo ba na ang isang chips ay nagsisimula sa sand? As in literal na buhangin. Galing ito sa silicon dioxide na matatagpuan sa sand. Pinupurify ito para maging isang ultra pure silicon. Tapos ginagawa itong cylindrical ingots, hinihiwa into wafers, tapos pinapolish hanggang maging sobrang kinis na para bang isang salamin. Dito nag-uumpisa ang journey ng isang chip. Ang galing lang din isipin na mula sa isang sand sa beach or kahit saan mang kapag na-process ng tama, nagiging utak ng isang computer. Pero hindi ito simpleng proseso. Kailangan sobrang linis at kahit onting portion lang ng dust ay hindi dapat ito malagyan. Dahil pwedeng masira yung buong wafer. Kaya yung mga chip manufacturing ay mayroong isang clean rooms na mas malinis pa sa operating room ng isang ospital. Sa video ni Tech Altar, sobrang comprehensive yung explanation kung bakit sobrang hirap gumawa ng isang chips. Una, ang chip industry ay sobrang globalized. May mga companies na nagde-design ng architecture like ARM or Intel. Tapos may mga fabs naman na gumagawa ng chips like TSMC or Samsung. And bukod doon, iba pa yung packaging, testing, and distribution. And yung pinaka-challenging na part is yung EUV lithography. Dito gumagamit ng extreme ultraviolet light para mag-print ng sobrang liit na patterns dun sa silicon. Ang mga makina para dito ay umaabot ng hundred of millions of dollars. Tapos kailangan pa ng precision nanometers na mas maliit pa sa virus. Hindi lang ito tungkol sa engineering. May halong politics, economics at global strategy. Kaya sobrang valuable ng isang chips. Hindi lang dahil sa technology, kundi dahil sa complexity ng paggawa sa kanila. So, next process naman is yung photolithography. So, ito yung process na kung saan ginagamit ang light para mag-etch ng patterns sa silicon wafer. Para siyang stencil pero sobrang liit lang. May 4 na main steps sa photolithography. Una is yung coating, then exposure, tapos development, at yung last is yung etching. Tapos, inuulit lang yung mga steps na to ng maraming beses para makabuo ng layers ng mga transistors. And sa bawat layer, kailangan naka-align siya perfectly. Isang maliit na error lang pwedeng mag-cause ng malfunctionality. Kaya may mga alignment systems, meron din mga lasers, at sobrang advanced na optics. Dito ko na-realize na kung gaano ka-critical ang precision sa chip making. Parang gumagawa ka ng miniature city sa loob ng wafer. So ngayon is dadako naman tayo sa explanation kung paano ginagawa ang isang CPU or mas kilala bilang Central Processing Unit or yung mismong utak ng isang computer. Sa video ng Global Foundries is pinakita nila kung paano ginagawa ang isang CPU. Bale, pinakita nila ito layer by layer kung saan nakita natin na billion of transistors ang nilalagay sa wafer. Meron ding ion implantation, chemical mechanical polishing, at syempre yung copper interconnects. Tapos, chinecheck pa nila kung gumagana yung bawat chip. Kasi hindi lahat ng chips sa isang wafer ay perfect. Then, ang CPU ay, parang utak ng isang computer. Kaya dapat sobrang reliable nito. May mga test para sa thermal performance, power efficiency, at clock speed. Tapos, ipapackage siya, lalagay sa substrate, tapos ibaband sa pins or pads. Ang daming nangyayari behind the scenes. Hindi lang ito basta-basta gawa sa isang factory.
isa itong masterpiece sa field ng engineering, chemistry, physics, and design. Kaya sobrang mahal yung mga high-end processors natin. And kahit yung mga mid-range and yung mga entry-level na processors is medyo may makamahalan na siya. So ngayon naman, pag-usapan natin is yung mga future trends sa field ng computer engineering. Ngayong 2025 especially. So base sa video ni Simply Learn na aking pinanood, is meron tayong napakaraming exciting tech trends. Bali may pag-usapan tayong 10. So, dako na tayo sa una, which is yung artificial intelligence or mas kilala natin bilang AI. So, hindi naman nabago sa atin tong AI kasi karamihan sa atin is ginagamit na to sa iba't ibang field. So, madalas sa education field. So, AI dito pumapasok yung mga like example yung ChatGPT, Gemini, which is tumutulong sa atin sa mga bagay na hindi tayo masyadong familiar. So, itong artificial intelligence is mga advanced na models and mas integrated siya sa daily life natin. So, next naman is yung quantum computing. So, quantum computing ay isang powerful na trend and mas complex din ito, unlike sa iba. So, yung next is yung edge computing. So, sa edge computing naman is dito nakafocus yung mismong processing ng mga device natin. Hindi siya nakaano sa cloud. Next is yung 6G technology or 6 gig technology. So, alam naman natin ngayon na nakakagamit na tayo ng 5G na mas mabilis compare sa dating nagagamit lamang natin na 4G. So, ngayon is pinupursu na magkaroon tayo ng 6G technology which is mas mabilis and mas efficient yung connectivity compare sa 5G and 4G. So, next is yung robotics. So, sa robotics naman dito pumapasok yung mga smarter and more adaptive machines na ginagawa ng mga computer engineering. So, next is yung cyber security. So, itong cyber security is napaka-critical, especially sa lahat ng individual na gumagamit ng mga devices. Kasi itong cyber security dito pumapasok yung safety and protection ng mga devices natin. Since ngayon sa panahon natin is sobrang dami ng lumalabas na mga online threats like yung mga phishing, mga virus, mga ganun. Kaya sobrang halaga ng cybersecurity para masustain natin yung protection ng mga device natin na nakakonect sa internet. So, next is yung blockchain. So, itong blockchain naman, hindi lang siya about crypto. So, itong blockchain ay ginagamit rin sa logistics, sa votings, and sa iba pang bagay. Next is yung IoT or Internet of Things. So, itong Internet of Things naman is dito na pumapasok yung connection ng mga device natin globally through internet. So, sa IoT is napakaraming connected na devices. Mapa nasa bahay man yan, connected siya sa mga devices na nasa city or kahit saan man yan globally, basta mga connected through internet. So, next is yung AR and VR or Augmented Reality and Virtual Reality. So, itong dalawa naman na to is mayroong immersive na experience and mas nagagamit siya sa education and gaming. Next is yung sustainable tech. So, itong sustainable tech naman is dito pinofokusan na yung efficiency ng mga technologies and sinisingit na rin yung pagkakaroon ng eco-friendly solutions sa mga problem natin regarding sa technology. So, base sa 10 trends na yon, bilang isang computer engineering students, is napakaraming opportunities na pwede nating pasukin. Pero syempre, kailangan din yung continuous learning kasi hindi sapat yung mayroon lang tayong basic knowledge tungkol sa mga bagay na yon. Kailangan magkaroon tayo ng specialization, adaptability, and creativity. Kaya habang maaga pa is maganda na mag-invest na tayo and makapili na tayo ng isang field kung saan natin nakikita yung sarili natin. Grabe yun, no? From sun to silicon hanggang sa napunta tayo sa sobrang advanced na CPUs, tapos biglang mga about sa future tech trends sa engineering like quantum computing and artificial intelligence and iba pa. Ang computer engineering ay hindi lang pala basta tungkol sa pagbuo ng mga devices. It's about understanding the invisible backbone of our digital world.
Habang pinapanood ko nga yung mga videos na ito kanina, na-realize ko kung gaano ka-deep ang field natin. Hindi lang ito tungkol sa coding o pag-aayos ng hardware. It's about solving problems na sobrang complex, sobrang critical, at sobrang impactful. Yung chip manufacturing process pa lang, parang isang buong universe na may sariling language na. Tapos, tools and challenges. And yet, it's some things we rely on every single day. Sa phones, sa laptops, sa cars, sa hospitals, and kahit pa sa mga satellites. Basta sa lahat. As a student of computer engineering, minsan nakaka-overwhelm talaga siya. Ang daming kailangang aralin, like nandyan yung circuits, nandyan yung programming, meron systems, networks, and yung kahit yung mga, even yung mga legal and ethical, meron din yan. Pero sa totoo lang, every time na may mga natututunan tayong bago, para bang may mga bagong pinto na bumubukas, na parang sobrang daming opportunities na pwede nating pasukin. And yun yung nagpapa-exciting lalo ng journey na to. Minsan may mga bug na hindi mo mahanap, minsan may mga circuit na ayaw gumana, minsan may mga concept na paulit-ulit mo nang binabasa pero hindi mo pa rin maintindihan. Pero ganun talaga yung struggle sa computer engineering. So, sana yung video na to is nakatulong na maboost pa yung kumpiyansa mo na ituloy yung computer engineering na pinasok mo. So, yun lang. Thank you.